Mr. Silent Channel. Kabanata 331 hanggang 335. 00331. 3 nautical miles ang layo mula sa Luchun Island, sa isang tahimik na lugar ng dagat, biglang lumitaw ang isang madilim na bagay sa ibabaw ng dagat. Ito ay isang maliit na submarino. Walang pambansang watawat na nakalimbag dito, o anumang numero. Ang tanging bagay na mayroon ay isang tatsulok na pattern, at ang gitna ng tatsulok ay minarkahan ng isang 0 na numero. Binuksan ng submarino ang hatch, at ilang lalaking nakauniporme ng camouflage ang dumating sa submarino. Ang isang nangungunang puting lalaki na may kulot na kastanyas na buhok at isang katawan na 2 metro ay walang katulad na kahanga-hanga. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, isang itim na lalaki sa tabi niya ang nag-abot ng isang silver gray na teleskopyo. Ang teleskopyo na ito ay lubhang tumpak sa pagkakagawa, at ang hugis nito ay medyo naiiba sa mga ordinaryong teleskopyo. Matapos kunin ng lalaki ang teleskopyo at pinindot ang isang button sa tabi nito, mabilis na sinimulan ng teleskopyo na ayusin ang focus, at ginawa rin ang gabi sa night vision mode na kasing linaw ng araw. Mukhang malaki ang kinita ng mga tao sa bansang Zia, at walang buta sa deployment ng depensa. Mukhang hindi makatotohanan ang gustong pumasok ng harapan. Ibinaba ng puting lalaki ang kanyang teleskopyo at sinabi. Kahit na ito ay higit sa 1 nautical mile ang layo, nakita ng lalaki ang lahat ng gusto niyang makita. Ang itim na lalaki sa gilid ay nagsabi, Colonel Bird, ang aming submarino ay hindi na makakalayo pa. Bagamat ang radar ni Zia Guo ay hindi masyadong maganda, kung ito ay lalapit, ang posibilidad na matukoy ay masyadong mataas. Huwag magpatuloy, ipasa ang aking mga tagubilin, ang pangalawa at pangatlong grupo, ayon sa orihinal na plano, ay handang salakayin at salakayin ang base ng pagsubok anumang oras. Ang aming pangunahing layunin ay ang pang-eksperimentong data ng bansang Zia. Kung hindi natin ito makuha, sirain mo si Zia. Hindi tayo naririto para makipaglaban ng direkta, sabi ni Colonel Bird. Tulad ng iniutos. Nagmamadali ang itim na sarhento upang ihatid ang utos. Isla, sa isang senior suite ng hotel. Mahal, magtatrabaho na ako. Wala akong magagawa, tinanong ako ng Panginoon ng pamilya Chu, kahit na hindi ko gustong protektahan ang panganay na babae, mahirap siyang pagsilbihan. Well, bukas na lang tayo mag-usap. Pinatay ni Liu Bingjun ang video call, saka inayos ang pulang buhok sa vanity mirror bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Pagkatapos niyang sumakay ng elevator papunta sa floor kung nasaan si Chu Yunyao, pumunta siya sa kwarto ni Chu Yunyao at pinindot ang doorbell. Chu Dong. Kamusta ka? Okay ka lang? Chu. Hindi sumagot si Yunyao. Kumunat ang noo ni Liu Bingjun. Bagamat wala siya sa palapag na ito at pinuprotektahan si Chu Yunyao anumang oras, napaka-advance ng mga kagamitan sa seguridad sa islang ito. Basta sumisigaw si Chu Yunyao, siguradong makikilala siya. Ito ang dahilan kung bakit, makatitiyak si Liu Bingjun sa kanyang silid at makipag-chat sa kanyang kasintahan sa gabi. Makatuwirang magkukumpirma sa kanya si Chu Yunyao sa gabi, at kung mayroon man siyang gagawin, sasabihin din niya ito. Ngunit ngayon, hindi umimik si Chu Yunyao, kaya naghinala si Liu Bingjun. Buti na lang at nasa kanya ang door card ng kwarto ni Chu Yunyao. Hindi siya sumagot kaya binuksan niya ang pinto at dirdiretsong pumasok. Nang pumasok si Liu Bingjun sa silid, nakita niyang kakaiba ang amoy sa silid. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kwarto at nakita niyang magulo ang kama. Ang mga mantsa ng tubig na iyon at ilang mga marka ng dugo ay naging dahilan ng pagtatakip ni Liu Bingjun sa kanyang bibig. Chu Dong. Sigaw ni Liu Bingjun at tumingin sa banyo. Nakasara ang pinto ng banyo, ngunit natural na naririnig ng isang martial artist na ka-level niya ang paghinga sa loob. Chu Dong, anong nangyayari sa iyo? Sa wakas, ang boses ni Chu Yunyao ay nagmula sa loob, at ang boses ng babae ay medyo mahina. Ako, ayos lang ako, lumabas ka. Nakahiga si Liu Bingjun sa tabi ng pinto at narinig ang loob. May rumaragas ang tunog ng tubig, parang naliligo. Pero Chu Dong, bakit basa ang kama mo? Kakaiba ang amoy. At dugo. Natahimik sandali si Chu Yunyao, at sinabing, ako. Nandito si tita. Biglang natauhan si Liu Bingjun, pagkatapos ay tumawa ng, gigalang, tinakpan ang kanyang bibig at sinabing, kaya nga ang nangyari, Direktor Chu, masyado kang pabaya, abala ka na nakalimutan mo pa nga. Tumawa ka, lumabas ka. Si Chu Yunyao ay sobrang naiinip. Okay, aalis na ako. Nakahinga si Liu Bingjun, dahil okay pa rin si Chu Yunyao. Maya-maya pa ay sinara na ang pinto. Sa shower room ng banyo, ang 2 tao sa ilalim ng ahit na ulo ay sina Yefan at Chu Yunyao. Nang marinig si Liu Bingjun na paparating, agad na niyakap ni Yefan si Chu Yunyao para magtago sa banyo at binuksan ang shower. Sa lakas ni Yefan, hindi problema ang magtago kay Liu Bingjun, ngunit hindi ito maitago ni Chu Yunyao, kaya kinailangan pa ni Chu Yunyao na magsabi ng ilang salita kay Liu Bingjun. Hindi nang ahas si Chu Yunyao na pasukin si Liu Bingjun sa kanyang kasalukuyang estado. Kung siya ay nakitang idiniin sa dingding ng isang lalaki, na gumagawa ng ganoong bagay, hindi niya nanaisang mabuhay. Baboy ka ba? Mahigit 1 oras na.
Hihimatayin na si Chu Yunyao, ang lalaking ito ay parang hayop, walang kapaguran. Kung ako ay isang baboy, hindi ka ba magiging isang maliit na baboy? Hanggang kailan ka maghihintay? Ngumiti si Ye Fan at sinabi sa tenga ng babae, halika, 20 minuto pa. At saka, hindi mo kailangang magmadali. Sa tingin ko ay nag-e-enjoy ka. Namula ang mukha ni Chu Yunyao, at ibinoling niya ang kanyang ulo at pinandilatan ang lalaki. Ngunit sa mga mata ni Ye Fan, ang maliliit na mata ng babae ay malinaw na nangaakit sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, naglinis, nagpunas, at nag-walk out silang dalawa. Pagkatapos magsuot ng damit ni Ye Fan, natural na nagbuhos siya ng isang baso ng whiskey mula sa refrigerator, humigop, at umupo sa sofa sa tabi ng bintana na na-refresh. Si Chu Yunyao ay mukhang walang pakialam. Pinatuyo niya ang kanyang buhok at pumili ng isang pares ng beige na pijama mula sa aparador. Ang kanyang mukha na walang makeup ay makinis at walang kapintasan, at ang kanyang makinis na balat ay hindi nagpapakita ng kanyang edad. Ang pagkakaroon ng pera ay mabuti, at pinapanatili itong mabuti, si Ye Fan ay bumulong sa kanyang puso. Naramdaman ni Chu Yunyao ang nagniningas na mga mata ng lalaki at sinulyapan siya, nakaramdam ng kaunting takot, ano ang tinitingnan mo? Hindi kaya sapat na ang saya niya? Nakaramdam ng pagkabalisa si Chu Yunyao sa kanyang puso, ngunit halos hindi na niya ito matiis. Napatingin ako sa babae ko, hindi ba ako makatingin? Kasuklam-suklam. Walang hiya. Malamig na sabi ni Chu Yunyao. Nagkibit balikat si Ye Fan at nagbuhos ng isa pang baso ng whiskey, kahit anong sabihin mo, ngayon lang ako nasiyahan sa performance mo. Tumalikod si Chu Yunyao at sinulyapan si Luo Hong sa bedsheet, hindi maiwasang makaramdam ng kaawa-awa sa kanyang puso. Siya talaga ang kinuha ng lalaking ito. Bagamat 7 taon na ang nakalipas, iniisip niya kung hihilingin sa kanya ng lalaking nagligtas sa kanya na magbayad, ngunit sinong mag-aakala. Pagkalipas ng 7 taon, nagkatotoo ang kaisipang ito. Naglakad siya patungo kay Ye Fan, at sa bawat hakbang niya, ang sakit sa ibaba ay nagpapaalala sa kanya na hindi ito panaginip. Naglakad si Chu Yunyao sa harap ni Ye Fan, kinuha ang bote ng Scotch whiskey, at humigop ng 2 higop ng hindi gumagamit ng tasa. Mag-usap tayo, nag-iisip na sabi ni Chu Yunyao. Napakurap-kurap si Ye Fan, nag-iisip, ano ang sinasabi mo? Chapter 0332 Paano ang pagiging security guard? 0332. Siyempre pinag-uusapan ko kung paano ako gagawing pinuno ng pamilya Chu. Kumikislap ang mga mata ni Chu Yunyao, hindi ba sinabi mo lang na gusto mo akong ako lang ang tagapagmana ng pamilya Chu? Umalis ang tagapagmana at hinayaan akong sumali sa pamilya Chu, pagkatapos ay aaminin ko ang nangyari ngayong gabi. Pero kung hindi mo kaya, magyabang ka na lang, then you better kill me now, otherwise, I'll let you understand what is the revenge of a poisonous woman. Ngumiti si Ye Fan, Xiao Yaoyao, napakakulit mo, sabik kang magsalita tungkol sa iyong mga ambisyon. Nasasaktan ka pa rin pagkatapos maglakad ng ilang hakbang. Halika at kausapin ako tungkol sa ganitong bagay. Hindi ko man lang alam ang partikular na sitwasyon ng pamilya Chu mo, paano kita kakausapin? Ikaw. Hindi mo man lang alam ang sitwasyon ng pamilya Chu namin, sinabi mo lang na gusto mo itong kontrolin. Chu family. Hindi na makapaghintay si Chu Yunyao na pag-alitan ang kanyang ina, masyadong magulo ang lalaking ito. Ngumiti si Ye Fan, hindi ko alam ngayon, kung sasabihin mo sa akin, hindi ko malalaman. Lumabas ka. Ayokong makita ka. Lumabas ka. Nagalit si Chu Yunyao. Naisip niya na si Ye Fan ay nagkaroon ng relasyon sa kanya pagkatapos isaalang-alang ang isang komprehensibong plano, at pagkatapos ay ang dalawa ay may isang tiyak na layunin at kumilos ng magkasama. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niyang nililinlang siya ni Ye Fan, na sinasabing babae niya, at pagkatapos ay hinihiling sa kanya na kunin kaagad ang pamilya Chu, kasinungalingan ang lahat. Kailangan niyang kumalma at isipin ang relasyon nila ng lalaking ito. Malungkot na sinabi ni Ye Fan, ano ka ba nagmamadali, magsabi ka kung may sasabihin ka. Ayokong makipag-usap sa'yo. Lumabas ka. Galit na sinabi ni Chu Yunyao, kung hindi ka umalis, lalabas ako at tatawagan ang isang tao. Sinasabing nilipol mo ako. Hindi ka ba kalokohan, nagtulungan lang kami ng mabuti sabi ni Ye Fan. Walang pakialam si Chu Yunyao, mahigpit niyang hinawakan ang kwelyo ni Ye Fan, at kakaladkarin na sana ang lalaki palabas. Si Ye Fan ay orihinal na gustong magpahinga, at naghintay ng laban kay Chu Yunyao sa kalagitnaan ng gabi. Nang makitang tuwang-tuwa ang babae, kailangan muna niyang umalis. Don't talk about it, hindi ako pupunta sa main entrance. Patay pa rin ako ngayon. Kung lalabas ako at hahayaang makita ito ng mga tao, siguradong haharapin na naman ako ng lalaking may apelidong Wang. Iniisip ko pa kung paano siya papatayin. Sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Chu Yunyao, sa wakas ay tumigil siya at sumimangot, gusto mo talagang patayin si Wang Jixiao. Bullshit. Kung hindi ko siya papatayin, pwede ba niya akong bitawan? Nagtaas ng kilay si Ye Fan. Tumingin sa kanya si Chu Yunyao na may pagdududa, hindi ko alam kung totoo o mali ang sinabi mo, hindi mo man lang alam ang mga detalye ng pamilya Chu at Wang family natin, may lakas ka ba talaga ng loob na gawin ito?
Kung makakalabas ng buhay sa Luchun Island ang pinangalanang Wang, kukunin ko ang apelyido mong Chu. Inayos ni Ye Fan ang kwelyo ng kanyang damit at naglakad patungo sa bintana ng silid. Ang mga bintana sa silid na ito ay pawang bulletproof na salamin, ngunit sa kabutihang palad ay mayroon pa ring lugar upang mabuksan ito. Matapos buksan ni Ye Fan ang isang bintana, isang bugzo ng malamig na hangin ang damaloy sa silid. Anong ginagawa mo? 36th floor na ito. Ayaw mo namang tumalon di ba? Nang inig si Chu Yunyao at napasigaw. Lumingon si Ye Fan at ngumisi, Xiao Yao Yao, magandang gabi. Pagkatapos magsalita, tumalon si Ye Fan. Nagmamadaling tumakbo si Chu Yunyao sa bintana, at nang makita niya ang nahuhulog na anyo ng lalaki, ang puso niya ay napunta sa kanyang lalamunan. Wala man lang tiyanggang ang lokong ito, gusto na ba niyang mamatay? Sa loob lamang ng ilang segundo, nanlaki ang mga mata ni Chu Yunyao, hindi nangangahas na kumurap. Ang kakaiba ay pagkatapos tumalon si Ye Fan, tumayo siya sa damuhan gamit ang dalawang paa at ligtas na nakarating. Pagkatapos, mabilis na tumakbo si Ye Fan at nawala sa paligid ng hotel sa isang kisap mata. Dahan-daang isinara ni Chu Yunyao ang bintana, napagtanto lamang na napakabilis ng tibok ng kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang kulay. Kung ang isang sinaunang martial artist ay tumalon mula sa 30 o higit pang mga palapag na may magaan na enerhiya, hindi niya iisipin na ito ay isang malaking bagay. Ngunit talagang ginagamit ni Ye Fan ang kanyang mga paa upang mapaglabanan ang epektong ito. Hindi napigilan ni Chu Yunyao ang pag-ungol sa sarili, sino siya. Hindi direktang pinuntahan ni Ye Fan si Wang Jishao, hindi dahil sa takot siya, ngunit hindi pa niya nakikita ang eksperimentong ito. Nag-aalala siya na kung papatayin niya si Wang Jishao ngayon, magbabago ang mga bagay. Sa oras na iyon, ang lahat ay tututuon sa pakikibaka sa pagitan ng kanyang sarili at ng pamilya Wang. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa isla ng walang bayad. Anyway, magsisimula ang eksperimento sa madaling araw, at balak ni Ye Fan na tumambay sa isla. Bagamat maraming maliwanag at madilim na poste at nagpapatrulyang mga sundalo sa isla, madali para sa Ye Fan na iwasan sila. Nang dumating si Ye Fan sa isang dalampasigan, nalaman niyang may nakaupo sa likod ng isang bato na may apoy, nakaupo doon mag-isa, umiinom ng alak. Matapos makita ni Ye Fan kung sino iyon, masaya siyang ngumisi at mabilis na tumakbo. Ikaw naman haha, sakto lang, nag-aalala pa rin ako na wala akong gagawin, marami kang alak, pahiram ng inumin, tumakbo si Ye Fan sa lalaki at sinabi. Sa sandaling makita ng lalaki si Ye Fan, nagbago ng husto ang kanyang mukha. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, kitang-kita niya na ang kanyang mukha ay mapatla. Ah, ikaw. Tao ka o multo? Ang matatag na lalaking ito ay ang disipulong Qing Longmen na nakipag-away kay Ye Fan noong araw, si Chen Bin. Si Chen Bin ay hindi nagustuhan ni Wang Jishao, at natural na tinanggihan ng pamilya Wang. Kaya lang niyang pumunta dito mag-isa para uminom. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, isa akong multo, okay. Sabi ni Ye Fan, umupo sa dalampasigan, kumuha ng bote ng beer sa kahon, kinagat ang takip, at ininom ito. Tiningnan ni Chen Bin ng malapitan, mayroon kang anino. Tao ka ba? Ikaw. Hindi ka patay. Ang mapaglarong panlasa ni Ye Fan, gusto mo ba akong mamatay? Mukhang wala akong masyadong away sa dugo sa iyo, tama. Ganoon kalakas na pagsabog, ito ang pampasabog na ginamit sa pagpapasabog ng mga barkong pandigma at mga submarino, at hindi ka papatayin. Pakiramdam ni Chen Bin ay hindi ka panipaniwala. Kinurot ni Ye Fan ang kanyang mga labi at sinabing, sa totoo lang, halos mabingi ang aking mga tainga, ngunit mayroon akong magaspang na balat at makapal na laman, at ako ay nasa tubig. Ang pagsabog na ito ay hindi isang malaking problema. Ako, isusumbong kita ngayon. Napagtanto ni Chen Bin na ang lakas ni Ye Fan ay lampas sa kanilang imahinasyon, at tiyak na nasa panganib si Wang Jishao. Gayunpaman, sa sandaling siya ay humakbang pasulong, siya ay tumigil, na may hitsura ng sakit sa kanyang mukha. Tumalikod si Ye Fan, tumingin sa kanya ng mahinahon, at humigop ng beer, ano ang problema? Pumunta at magsumbong, hindi ako magtatago sa iyo. Malungkot na tumalikod si Chen Bin at naupo muli sa bato, kahit na sabihin ko sa young master, maaaring hindi siya maniwala. Palagi lang siyang maniniwala sa sarili niya, at sa kanyang mga mata, hindi tayo dapat banggitin. Si Ye Fan ay tumingin sa kanya ng pabiro, sinasabi na ang mabubuting ibon ay pumipili ng kahoy na tirahan. Bakit mo sinundan ng ganoong master, gusto mo bang guluhin ako sa hinaharap? Paano kung irekomende kitang magtrabaho bilang isang security guard sa kumpanya ng aking asawa? Tumangala si Chen Bin, tumingin sa kanya, at sinabing may seryosong mukha, ang pagiging matatag ng Qing Longmen sa sinaunang martial arts school ng Xia Kingdom ay naging maunlad sa buong taon, umaasa sa suporta ng patuloy na mapagkukunan ng pananalapi at network ng mga koneksyon ng pamilya Wang. Nakilala ko ang young master noong ako ay 10 taong gulang, at opisyal na akong nagtrabaho para sa kanya 7 taon na ang nakalilipas. Kahit naiwan niya ako, hindi ko ito gagana sa iba. Kabanata 0333 Seaside Barbecue. 0333. Sasabugan ka niya, pero loyal ka pa rin. Tanong ni Ye Fan.
Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ito, dahil nagpasya akong maging tapat sa pinakamatandang young master, kahit napatayin niya ako, hindi ko pagsisisihan ang desisyon na ito. Seryosong sabi ni Chen Bin. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, bakit ang seryoso mo, magtatanong lang ako, sa lakas mo, maituturing kang maliit na kapatid. Kahit na sinabi niya iyon, talagang hinangaan ni Ye Fan ang taong ito. Sumang-ayon si Chen Bin, talagang makapangyarihan ka, hindi ko talaga moari, wala kang totoong enerhiya, bakit napakalakas mo? Pero normal lang yun. Kung may isip ko lang, hindi ako papatalo sa iyo. No wonder, papayagan ka ng Dragon King na pumunta rito. Umiling si Ye Fan, hindi siya interesadong magsalita tungkol dito, bumangon at sinabing, nakakainip na umupo at uminom ng ganito, o order ako ng seafood, mag-barbecue tayo, tama na. Natigilan si Chen Bin saglit. Hindi rin siya kumain ng hapunan, at tulala itong umiinom. Nang marinig ang tungkol sa pagkain ng seafood sa sandaling ito, medyo handa na siyang lumipat. Pupunta ka ba sa hotel para kunin? Itinuro ni Ye Fan ang dagat ay puno ng sariwang isda at hipon, bakit pumunta sa hotel para kunin ang mga bago? Ayaw mo bang pumunta sa dagat para mahuli? Malapit sa islang ito. Wala masyadong mababaw na lugar, wala ka pang diving equipment, anong seafood ang gusto mong hulihin sa gabi? Nagtatakang tanong ni Chen Bin. Si Ye Fan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, hinubad ang kanyang damit at pantalon, at sumugod sa dagat na hubot-hubad. Tumalon siya at tumalon sa tubig, nawala agad. Hindi nag-react si Chen Bin, kaya hindi niya napigil ang tumakbo sa dalampasigan, hindi pinansin na nabasa ng tubig ang kanyang sapatos at binti ng pantalon, at hinintay kung ano ang nangyari kay Ye Fan. Pagkaraan ng wala pang kalahating minuto, lumutang si Ye Fan sa ibabaw, hawak ang isang sea crab at isang hindi kilalang uri ng isda sa dagat sa kanyang mga kamay. Inihagis ni Ye Fan ang alimango at isda patungo sa dalampasigan, dalhin mo ito sa pampang. Makahuli pa ako. Pagkatapos sabihin iyon, hindi alintana ang sorpresa ni Chen Bin, muling sumisid si Ye Fan. Pagkatapos umakyat baba ng ganito, nagpabalik-balik si Ye Fan ng 5 o 6 na beses, nang huhuli ng ilang alimango, ilang isda sa dagat, ilang hipon, at kung tungkol sa kabibe, ito ay marami. Nang lumakad si Ye Fan mula sa dagat patungo sa dalampasigan at hubot-hubad sa apoy, nalaman ni Chen Bin na hindi na humihinga si Ye Fan. Ikaw, sumisid ka ng walang gamit. Gulat na sabi ni Chen Bin. Nagkibit-balikat si Ye Fan, wala ito sa malalim na dagat. Anong mga tool ang kailangan mo para sumisid hanggang 100 metro o 10 metro? Kahit 3 o 400 metro, mas mabagal ang paggalaw. Ano ang mahirap dito? Napabuntong hininga si Chen Bin. Nakahinga ng maluwag, 3 o 400 metro. Gaano ka kabanal? Ikaw. Dapat malaman na ang mga tao ay may suot na diving tool at oxygen tank, at ang kanilang diving limit ay humigit kumulang 300 metro, ngunit si Ye Fan ay casual. Bumaba siya ng 12 ng metro at pabalik-balik ng ilang beses nang hindi humihingal, at makakahuli siya ng isda at hipon. Nangangahulugan ito na ang bilis ng paglangoy ni Ye Fan sa ilalim ng dagat at ang bilis ng paggalaw ay napakabilis, at ang malakas na presyon ng tubig dagat na ito ay hindi makakaapekto sa kanya ng husto. Nakumbinsi si Chen Bin, at same time na yumuko ang kanyang mga kamay, minamali ko ang iyong kamahalan noon, isa ka talagang Diyos. Hindi nakaimik si Ye Fan, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang maging magalang, maupo at kumain ng seafood, wala kang nakikitang isang pares. Ang hitsura ng pagdaan sa mundo. Ibinaba ni Chen Bin ang kanyang ulo at ngumiti ng pilit, sa harap ni Ye Fan, talagang nagulat siya, at nakakahiya. Pagkaupo ng dalawa, kinausap mo ako at pinag-usapan ang ilang bagay, ngunit hindi kas-iya siya ng araw. Nag-ihaw si Ye Fan ng seafood, uminom ng alak, at masayang nakikipag-chat kay Chen Bin. Plano mo bang bumalik sa Qinglangmen pagkatapos ng operasyong ito? Tanong ni Ye Fan. Tumango si Chen Bin, saan pa ba ako makakapunta? Hindi ako magaling mag-aral, hindi maiiwasang bumalik sa division at patuloy na mag-ensayo ng husto. Sinabi ni Ye Fan, hindi mo kailangang mag-alala masyado, bakit hindi ka pumunta sa Huahay sa loob ng 2 araw, magpahinga, maaari kitang imbitahan na gumawa ng skewer at magluto ng mainit na kaldero. Kumunot ang noo ni Chen Bin at sinabing, Mr. Ye, naiintindihan ko ang iyong kabaitan. Pero ako, iligtas mo ang iyong sarili, hindi ko sinabi na dapat mong gawin ang mga bagay para sa akin, ikaw ay alagad ng pinuno ng Qinglangmen, at hindi ka maaaring sumunod. Maaari mong baguhin ang iyong pamilya kung gusto mo. Iniisip ko lang na masayahin kang tao, wala kang tokana, at pwede kang makipagkaibigan, kaya iniimbitahan kita. Kung masyado kang maingat, frituhin mo ito na parang hindi ko sinabi sa iyo. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Nagsasabi rin ng totoo si Ye Fan. Siyempre, pakiramdam niya ay mayroon siyang magandang relasyon sa mga taga-Qinglangmen. Kung talagang makikipaghiwalay siya sa pamilya Wang, makakatulong ito ng kaunti, at matututuhan din niya ang ilan sa pamilya Wang at Qinglangmen mula sa bibig ni Chen Bin. Sitwasyon. Nakinig si Chen Bin, at pagkatapos matigilan ng ilang segundo, ngumiti siya ng may alam, kung ganoon nga, bibisita ako kapag may oras ako. Ang
Nagpalitan ng contact information ang dalawa at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit sa komportable at komportableng oras na ito, ang ilang nakakagulat na pagsabog ang nagpatayo sa kanilang dalawa. Boom! Boom! Biglang lumingon si Yefan at nakita ang ilang apoy na sumabog sa direksyon ng hotel, at ang mga itim na apoy ay lumaki. Paano nangyari ito? Saan nanggaling ang pagsabog? Gulat na bulalas ni Chen Bin. Hindi umimik si Yefan at tumakbo patungo sa hotel. Sinulyapan ni Chen Bin si Yefan sa isang kisap mata, at nawala si Yefan, at tumindig ang kanyang mga balahibo. Noon lang niya naramdaman kung gaano kitikot ang bilis ni Yefan. Hindi maganda. Young Master. Naalala rin ni Chen Bin na nasa hotel pa rin si Wang Jishao, at hindi niya napigil ang habulin siya. Ilang pagsabog sa hotel ang ikinagulat ng mga sundalo sa isla. Naglabas ng utos ang ilang commander na mabilis na paliitin ang depensa at hatiin ang trabaho para apulahin ang apoy. Para sa isang oras, ang hukbo sa isla ay nagsimulang magbago ng mabilis, at ang nakaraang pag-deploy ay walang silbi. Iligtas ang mga tao. Magmadali upang iligtas ang mga tao. Matapos dumating ang ilang opisyal sa pinangyarihan, sumugod sila sa hotel at inilabas sila. Gayunpaman, may mga pagsabog sa ilang palapag ng hotel, sunog sa lahat ng dako, at natural na napakahirap iligtas ang mga tao. Ang mga mahusay na sinanay na sundalo, syempre, ay hindi natatakot sa mga apoy na ito, na nanganganib sa panganib, mas maraming sundalo ang sumugod sa hotel. Sa sandaling ito, isang team na may suot na thermal insulation at fireproof na kagamitan ang sumugod sa labas, at pagkatapos ay sumugod sa hotel. Sa pagtingin sa 7 o 8 matatangkad at mahusay na kagamitang mandirigmang ito, ang mga commander na nakatayo sa labas ng hotel ay medyo natigilan. Dahil mabilis na pumasok ang mga tropa, at lahat sila ay naka-helmet, hindi nila makita ang mga mukha ng mga sundalong ito. Saan nanggaling ang pangkat na ito? Paanong may kagamitang hindi masusunog? Tanong ng isang commander. Wag na. Iligtas mo muna ang mga tao. Sabi ng isa pang commander. Napakaraming tao, kaya 7 o 8 tao ang sumugod sa hotel, at ang mga sarhento sa eksena ay walang oras upang alagaan sila. Pagkapasok ng tropa sa hotel ay tumakbo na sila papunta sa elevator. Nang makita ito ng ilang sundalo mula sa Xia Kingdom, agad silang tumakbo at sumigaw, "Hoy! Aling kumpanya ka? Galing!" Gumamit ng isang ligtas na daanan upang iligtas ang mga tao sa oras na ito. Sumakay ng elevator papuntang Court Death. Nang harangin ko ito, nakita ko ang isang sundalong nakasuot ng heat-insulating suit na biglang naglabas ng isang granada na kulay silver. Kabanata 0334 ang Earth Axis. 0334. Binuksan ng sundalo ang fuse ng granada at ibinato ito sa mga sundalo ng Xia Kingdom. Ikaw, ang mga sundalo ng. Hindi tumugon ng Xia Kingdom. Hindi ko alam kung bakit gustong maghagis ng granada ng sarili kong mga tao, kaya narinig na lang nila ang isang pop na tunog, ilang mga sundalo ang nagkapira-piraso. Hoy! Jason! Buksan mo muna ang daanan papunta sa laboratorio ng militar. Huwag mong pansinin itong mga Xia na ito. O malantad tayo. Sigaw ng isa pang sundalong naka-thermal suit. Craig, masyado kang nag-iisip. Ngayon ang mga taong ito mula sa Xia ay nasusunog, at sila ay nagmamadali. Hindi kami naghinala nang pumasok kami. Sino ang makakahanap sa amin? Ngumisi ang lalaking nagngangalang Jason. Isang medyo mas maikling lalaki ang nagsabi, si Kapitan Craig. Handa na ang pagbuwag sa laser gun. Napakagaling. Buksan ang daanan. Utos ni Craig. Hinubad ng sundalo ang isang guwantes, inilantad ang isang braso niya, na isang metal na braso na gawa sa makinarya. Ang isang energy bar sa kanyang braso ay puno, at nang ang palad ng mandirigma ay nakaharap sa ibaba ng elevator, isang nakakapasong sinag ang biglang bumaril. Ang sinag na ito ay nahulog sa metal na sahig ng elevator, tulad ng isang mainit na kutsilyo na naghihiwa ng mantikilya, at agad na naghiwa ng malaking butas sa ilalim ng elevator. Napakabuti, Jason, manatili ka sa itaas, may ipapababo ako para salubungin ka. Walang problema, Craig, magmadali ka, baka hindi ko sinasadyang makapatay ng maraming tao at maharangan ko ang intersection dito. Hindi maganda. Ngumisi si Jason. Malamig na sumangot si Craig, ikanaway ang kanyang kamay, at tumalon pababa kasama ang 3 mandirigma. Tumalon pababa mula rito, nahulog siya ng 12 metro, at lumapag ang 4 ni Craig. Bagamat wala silang anumang magaan na kapangyarihan, pabayaan ang tunay na chi, ang mga manlalaban na ito ay tumayo ng maayos at hindi man lang nasaktan. Nang makita niya ang isang malaking military test base na lumitaw sa kanyang harapan, itinaas ni Craig ang kanyang kamay at tumingin sa isang electronic screen watch na suot niya. Sa relo, agad na lumitaw ang isang positioning map. Tumingin si Craig at ikanaway ang kanyang kamay, sundan mo ako. Doon. Sa loob at labas ng laboratorio, ang lahat ay gulo, at maraming siyentipikong mananaliksik ang kinakabahang nag-aayos ng data. Mabilis. Magmadali. Ay back up ang lahat ng data at materyales. Si Tanjang ang namamahala sa gawaing panseguridad ng laboratorio. Matapos niyang matanggap ang balita na maaaring atakihin siya ng kaaway sa pamamagitan ng panloob na linya, agad siyang nagsimula.
Gawin ang pangangalaga ng pang-eksperimentong data. Ngunit sa sandaling ito, 4 na lalaking nakahit shield at helmet ang pumasok sa laboratorio. Ang 8 elite na sundalo na nagbabantay sa pinto ay agad na napatay pagkatapos na tanggihan ng sinag, at walang paraan na malabanan nila ang mapangwasak na sandata na ito. Ibaba mo lahat ang trabaho mo. Itaas lahat ng kamay. Humarap sa pader. Sigaw ni Craig habang sumusugod sa gitna ng lab. Namula ang mukha ni Tanjang nang marinig ang impit na ito, mga tao ng Magnesia. Ikaw, anong gusto mo? Sinulyapan ni Craig ang ranggo ng militar sa balikat ni Tanjang at Nishan, mukhang ikaw ang namamahala rito. Hayaan mong tumayo ang lahat ng iyong mga tao na masunurin sa dingding, narito lamang kami upang makakuha ng mga bagay, hindi upang pumatay ng mga tao, huwag hamanin ang aming pasensya. Mukhang nag-aalala si Tanjang, ikaw. Halatang nilalabag mo ang teritoryo ng ating Xia Kingdom. Sinusubukan mo bang magsimula ng digmaan? Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikon. Tingnan mo ang 3 nuclear submarine sa labas, sino ang nagsisikap na magsimula ng digmaan? Magsimula ng digmaan. Mga walang hiyang Xia, gumagawa kayo ng mga nakakatakot na armas dito, huwag niyong isipin na hindi namin alam. Ang ganitong uri ng makasalaan ng eksperimento ay dapat isa publiko. Hinubad ni Craig ang kaliwang guwantes, isang metal na palad ang nakalabas. Ang kanyang matipunong katawan ay parang maliit na bundok, ngunit sumugod siya sa harapan ni Tanjang na parang bagzo ng hangin at hinawakan ang leeg ni Tanjang. Magsalita ka. Nasaan ang pang-eksperimentong aparato? Namumula ang mukha ni Tanjang, puno ng takot ang kanyang mga mata, ngunit nagngangalit pa rin siya, kawal ako ng Xia. Huwag mo akong takutin. Sa tingin mo ba hindi namin ito mahahanap kung wala ang patnubay mo? Napasulyap si Craig sa sulok, at sinabing, Dr. Gu, napakahirap para sa iyo sa oras na ito, alam mo na ang pang-eksperimentong aparato ay nasaan ito. Si Gu Yu, na may kalmadong mukha, ay nagtanggal ng kanyang salamin sa oras na ito at nagpakita ng kakaibang ngiti, huwag kang mag-alala, nalaman ko na ang base na ito. Ikaw pala. Ayaw ni Tanjang, Gu Yu. Traidor ka. No wonder na bomba ang hotel, ikaw ang sumagot. Tumawa si Gu Yu, fretuhin ang bansa. Naniniwala ako dito. Si Haring Azura iyon. Paano kung ipagkanulo ang bansa? Miyembro ka ng Azura Society. Nagulat si Tanjang at iba pang mga scientist, ikaw. Naglaro ka ba dati? Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit maaaring kasama si Gu Yu sa pag-atake ng mga piling tao ng Azura Society, sa kabutihang palad ay nasugatan lamang ang kanyang braso. Hindi ako nasaktan, bakit mo ako pinapasok? Buong pagmamalaking sinabi ni Gu Yu, salamat sa iyong katangahan. Bagamat hindi mo pa naiintindihan ang lahat sa maikling panahon, sapat na ang naiintindihan ko. Nang marinig ito ni Craig, tumanggaw siya ng may kasiyahan, kung ganoon, itong general, pumunta sa impyerno. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang metal na mga daliri ni Craig ay nagunat ng isang matalim na talim na may clunk. Ang buong leeg ni Tanjang ay naputol, at ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa sa isang iglap. Master Tan. Ang isang grupo ng mga mananaliksik ay hindi nang ahas na tingnan ito ay masyadong malupit. Mataimtim na sinabi ni Gu Yu, uubos na ang oras, dadalhin kita sa laboratorio na iyon ngayon, naroon din ang Earth Access. Ano? Nandyan din ang Earth Access. Mukhang nagulat si Craig, daw, iyon ay isang hindi inaasahang kagalakan. Sumimangot si Gu Yu at sinabing, ngunit ang mga hakbang sa pagtatanggol doon ay napakalakas, kailangan nating magmadali, kung hindi, natatakot ako na huli na ang lahat. At gayon din. Si Chu Yunyao ay isang hindi kompromiso na henyo, ang babaeng ito ay dapat mahuli o mapatay. Kung hindi, maaaring hindi natin mapigilan ang eksperimento ni Xia Guo kung makuha natin ang access ng Earth. Huwag kang mag-alala, ang babaeng iyon ay inaalagaan ni Colonel Bird, ikaw ang nangunguna. Tumalikod si Craig at inutusan ang kanyang 2 tauhan, nandito na kayo. Ang sinumang papasok sa base na ito ay babarilan at papatayin. Boom! Boom! Ang! Sunod-sunod ang pagsabog, at kapag kumalat na ang apoy, mas mataas ang sahig, mas madali itong maging dagat ng apoy. Sa silid ni Chu Yunyao, iniisip ng babae ang ilang detalye ng eksperimento bukas sa harap ng computer, ngunit nagkaroon ng biglaang pagsabog. Pagkatapos, nagkaroon ng nagliliyab na apoy sa maraming lugar sa buong palapag. Tatakbo na sana si Chu Yunyao para tawagan ang isang tao, ngunit naalala niya na siya at ang ilang mga katulong ay nakatira sa palapag na ito, at ang mga katulong na iyon ay nagpapanik sa sandaling ito. Tumakas siya sa ligtas na daanan. Chudong! Chudong! Sumangga ang isang malaking pulang buhok, ang bodyguard na si Liu Bingjun. Kabanata 0335 Shenhojiao. 0335. Dali-dali siyang hinawakan ni Chu Yunyao at tinanong, paano nagkaroon ng pagsabog? Oh, Chudong, huwag kang mag-alala masyado. Babawiin muna kita, buhay mo ang nakataya. Ngunit si Chu Yunyao ay nagbago ang kanyang mukha, at sinabi niya, hindi, tiyak na mayroong isang uri ng multo sa isla, kung hindi, walang sinuman ang maaaring magtanim ng bomba dito. Ang aming base ay nasa panganib. Ilabas muna kita. Pinayuhan ni Liu Bingjun.
Si Chu Yunyao ay mukhang nag-aalala, ngunit alam din niya na hindi siya maaaring sumugod kaagad sa base, kaya tumanggaw siya at sinabing, "Okay, ilabas mo muna ako." Nagmamadaling sinabi ni Liu Bingjun, "Chu Dong, ang elevator ay hindi maaaring pumunta ngayon, hindi ko ito magagawa ng basta-basta, hayaan na lang na dalhin ka namin ng direkta mula sa ligtas na daanan." Well, nangunguna ka. Si Liu Bingjun ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at mabilis na naglakad patungo sa ligtas na daanan. Dahil sa mataas na palapag at umaalingaw-ngaw na hangin, mabilis na kumalat ang apoy, at dahil maraming mga hotel ay puno ng mga materyales na madaling mag-apoy, bagamat may ilan sa mga hindi nasirang fire extinguishing system, hindi pa rin ito nakakatulong. Medyo malayo ang nilakad nilang dalawa nang makakita sila ng dagat ng apoy sa harapan nila. Kung gusto nilang makarating sa daanan, kailangan nilang dumaan. Tumawa si Liu Bingjun at sinabing, "Chu Dong, buti na lang kabilang sila sa Shenwo cult, kung hindi, hindi magiging madali na itaboy ka sa sunog ngayon." Matapos makita ang isang nagninangas na pulang nakakagalit na chi na bumangon mula sa katawan ni Liu Bingjun, hinawakan niya ang bola sa magkabilang kamay, at ang kanyang nakakagalit na chi ay nagsimulang umikot ng mabilis. Ang nakapaligid na apoy ay nagsimulang patuloy na nagsalubong patungo sa posisyon ng nakakagalit na enerhiya. Naturally, ang apoy ay nasa ilalim ng kontrol at naging napakamasunurin. Naligo sa apoy ang katawan ni Liu Bingjun, at hindi siya nasaktan. Naglakad siya patungo sa daanan na parang isang masayang paglalakad. Maaari talagang hadlangan ng magic ng iyong Shenwo sect ang apoy. Si Chu Yunyao din ang unang pagkakataon na nakita niya itong medyo hindi seryosong bodyguard na nagpapakita ng kanyang lakas. Lumingon si Liu Bingjun at sinabing, "Chu Dong, pagkatapos ng lahat, ang pamilya Chu ay nakipagtulungan sa ating Shenwo sect sa loob ng ilang dekada, kaya hindi ka naniniwala sa sinaunang martial arts ng ating Shenwo sect." Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, "Fair na. Ang init dito. Tapos na." Nang matapos siyang magsalita, bigla niyang narinig ang isang itim na lalaking naka-camouflage military uniform na nahulog mula sa kisame sa harapan niya. Ang kaliwang mata ng matipunong itim na lalaki ay naging electronic eye. Umiikot ang aperture sa electronic eye. Nang magwalas siya kay Chu Yunyao, agad niyang sinabi, "Mag-ulat kay Colonel Bird, na kumpirma na ang target, gusto mo bang kumilos?" "Oo." Matapos matanggap ang utos, agad na sumugod ang itim na lalaki patungo kay Chu Yunyao. Sinunog ng apoy sa paligid ang itim na lalaki, ngunit hindi ito gumana, na para bang wala siyang sakit na nerve. "Ayaya! Halimaw ang itim na lalaking ito." Sumigaw si Liu Bingjun, ngunit hindi siya nagpanik, itinulak niya ang pulang-pulang nakakagalit na enerhiya mula sa kanyang kamay gamit ang isang palad. Isang malaapoy na truchi ang bumangga sa dibdib ng itim na sundalo. "Ay!" Ang itim na lalaki ay umungal, hinaranggan ang bow ang apoy gamit ang kanyang dalawang braso. Matapos masunog ang camouflage suit, tumambad ang mekanikal na braso sa loob. Ang itim at pilak kulay abo na metal na pinagsama-sama, sophisticado at masalimuot, ay perpektong nilabanan ang nakagagalit na espiritu ni Liu Bingjun. Nang makita ni Chu Yunyao ang eksenang ito, nagising si Wo Ran, ito ang Delta Zero Team mula sa Magnesium. "Oops! Dumating talaga sila. Delta Zero Team." Nagulat na sabi ni Liu Bingjun, talagang umiiral sila. Kalokohan. Katulad ng Dragon Soul, ang top secret troop na kabilang sa bansa, ang A-level na organisasyon na Delta Zero Division, ay orihinal na umiral. Hindi ko lang inaasahan. Ang kanilang pagbabagong militar ay umabot na sa antas ng pag-unlad na ito. Alam na alam ni Chu Yunyao na ang pinakamalakas na bansa sa mundo ay may sariling mga lihim na tropa at mga lihim na eksperimento. Kung hindi dahil sa kahalagahan ng eksperimento ni Zia Guo sa pagkakataong ito, malamang na hindi namuhunan ang Magnesium sa trump card na ito. Mga tropa, inilalantad ang gayong mabigat na card. Mahal. Ang taong ito ay nababalutan ng metal, hindi nakakagulat na kaya niyang sumipa sa gusaling ito at hadlangan ang aking tunay na galit. Nagulat na sabi ni Liu Bingjun. Ang itim na mandirigma ay hindi nagsalita, itinaas ang isang kamay, at biglang sumambulat na may mataas na temperatura na disintegration ray. Malungkot din ang mukha ni Liu Bingjun sa sandaling ito. Siya ay puno ng galit, at isang eskarlata na kalasag na liwanag ang lumitaw sa harap niya. Diyos na kalasag ng apoy. Sa lalong madaling panahon. Ang disintegration ray ay pumasok sa nakagagalit na kalasag, pagkatapos ng kaunting pagkaantala, may ilang siyanteng na naganap, ngunit ito ay tumagos pa rin sa kalasag. Damn it! Si Liu Bingjun ay nagmamadaling umalis. Ngunit ang daanan ay masyadong makitid, at isang sinag ng sinag na tumangay sa likuran ni Chu Yunyao. Napaungol si Chu Yunyao sa sakit, at lumitaw ang isang pulang paso sa braso ng kanyang kanang braso. "Chu Dong." Napabulala si Liu Bingjun, nang malaman na ang gayong pagtama ay tiyak na masasaktan si Chu Yunyao nang hindi sinasadya, kaya kinailangan niyang sabihin, "Umuwi ka. Papatayin ko muna siya." Ang itim na lalaki ay sunod-sunod na pinalayas, tila nagliliyab ang kanyang mga paa. Ang lakas ni Liu Bingjun ay nagawa pa ring patatagin ang itim na mandirigma, at bawat sipa ay sinipa paatras ang itim na mandirigma. Ngunit ang mga braso ng itim na lalaking ito ay gawa sa napakahusay na mga halwang metal,
at ang kanilang paglaban sa nakakagalit na enerhiya at mataas na temperatura ay hindi kapani-paniwalang malakas. Matapos ang biglaang pagtanggap ng higit sa 100 talampakan, wala pa ring pinsala. Pumunta sa impyerno. Mga mandirigma ng Xia Kingdom. Ang itim na lalaki ay umungal, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kap, at ang harap na dulo ng kanyang 10 daliri, biglang, bumaril ng sunod-sunod na tumatagos na mga pocket warhead. Itinaas ni Liu Bingjun ang isang banal na kalasag sa apoy upang harangan ang lahat ng mga warhead na ito. Gayunpaman, ang mga warhead na ito ay nasa lahat ng dako, at agad itong sumabog, na naging sanhi ng pagbagsak ng buong koridor. Namutla si Liu Bingjun sa gulat. Bagamat hindi niya kayang crush siya o ang bakal na itim na lalaki sa pagkakataong ito, tiyak na crush niya si Chu Yunyao sa likod niya. Si Chu Yunyao sa likod ay mapatla din. Nang makitang maraming grabo ang gumuho, at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang gumuho, si Chu Yunyao ay nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Chu Dong. Tumalikod si Liu Bingjun at sumigaw, ngunit huli na para iligtas. Sa sandaling ito, tulad ng isang hayop, isang figure ang nagpatambo sa nahuhulog na bato, nagmamadaling umakyat mula sa ibaba, at niyakap si Chu Yunyao sa kanyang mga bisig. Boom! Gumuho ang sahig ng hotel, direktang nawasak ang dalawang palapag. Isang malaking tumpok ng mga materyales sa gusali ang diniin si Chu Yunyao at ang taong biglang sumulpot sa ibaba. Ano ba? Damn old black! Hindi nakita ni Liu Bingjun ang nangyayari, ngunit sa sobrang galit niya ay tumalikod siya at sinipa ang itim na lalaki ng mahigit 10 metro ang layo. Nang babalik na sana si Liu Bingjun para hanapin si Chu Yunyao, nakita niya ang isang lalaki na biglang tumayo sa ilalim ng tumpok ng mga materyales sa gusali na parang burol, hawak si Chu Yunyao na pinuprotektahan sa ilalim niya. Xiao Yao Yao, balak mo ba akong itaboy ngayon? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Tinitigan ni Chu Yunyao si Ye Fan na nasa harapan niya. Ang kanyang orihinal na magandang mukha ay kulay abo na ngayon at medyo nahihiya, ngunit nakikita pa rin niya na nagpakita siya ng isang dampi ng damdamin pagkatapos ng kawalan ng pag-asa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.